Panalo ang habol ng Koshigaya Alphas ngayong araw laban sa team ng Sendai 89ers at nakikita natin na kayang-kaya o maganda-ganda ang chance ng Koshigaya Alphas na manalo laban sa team ng Sendai. Lalong-lalo na nga at magka-level ang dalawang teams na ito, halos parehasan sa power rankings. Kay Soto inaabangan ng maraming Pinoy basketball fans dahil gumaganda talaga yung laro niya bilang isang big man, nagkakaroon ng mga quality moves sa loob ng paint. Si Kay Soto at umuunlad ang kanyang laro at yung kakayahan niya sa rebound ay panalong-panalo nga rin. Nasa top rank ng mga centers ang rank ni Kay pagdating sa rebound. Kung magiging healthy si Kay sa buong season ay posible na baka makahakot nga rin siya ng award sa season na ito ng Japan B1 B-League. Ito ang napansin natin sa laro ni Kay Soto, mga post moves na talagang nagpapamangha nga rin sa mga basketball fans na nakasubaybay sa laro ni Kay Soto. Power moves ang ilan lamang sa nakikita natin na mas dumarami pang galaw ni Kay sa loob ng paint. Kagaya na lamang dito, isang malakas na power dribble at solid at sakto ang bangga ni Kay, iwas sa offensive foul at trust ang defender. Mas nakalapit si Kay Soto sa basket kaya ang resulta isang power move play, pasok ang kanyang tira. Dito naman, bilis ang ginamit ni Kay Soto, isang magandang fake dribble sabay atake sa basket na iwan yung defender tapos double clutch pa nga pagdating ni Kay Soto sa loob ng paint para sa isang basket. Ito yung isa pa na gustong-gusto natin na power move ni Kay Soto. Talagang gumamit ng lakas para makalapit sa basket tapos konting ikot nakawala na sa kanyang defender si Kay. Maraming opensa si Kay Soto malapit sa basket, pwede siyang gumamit ng mga fake shots para sa libreng tira, kung hindi naman kaya ay lakas ng kanyang post move para makalapit sa basket. May short jumper pa si Kay at floater malapit sa ring. Kaya naman kung sa opensa lang ang pag-uusapan ay nasa high level rin ang galawan ni Kay Soto. Dito naman maganda ang diskarte ni Kay, ilang fake moves. Dribble ulit, konting body check, umikot sa direksyon na hindi inaasahan ng defender kaya ang resulta isang highlight play mula sa isang 7-3 na Kay Soto. Magkakaiba ang nagagawa ni Kay na klase ng opensa at minsan nga rin kapag open ito sa 3-point area ay nagagawa niyang maipasok ang kanyang tira. Kung sa pwede na nga ay pwede na si Kay sa kahit na anong NBA team. May ambag sa opensa at maging sa depensa nga rin ay hindi nagpapahuli si Kay, lalong-lalo na sa loob ng paint dahil sa kanyang laki at yung height nga niya ay talagang natural na lamang. Kaya naman palaging may palag si Kay sa shaded area, mapa-opensa man yan o depensa, isang power move. Maganda ang galaw ni Kay sa pagpeke kaya naman hindi kaanong nakahabol ang defender sa opensa ni Kay Soto at yung tangkad ni Kay ang isa sa malaking factor para hindi mabutata ang kanyang tira. Taas ng kinaroroonan ng kamay ni Kay, hindi ganon kadaling maabot ng kalaban para sa isang block. Kapag maganda ngayong galawan ng team ay ganito ang mangyayari palagi, isang maganda at mabilis na alley-oop play. Maganda rin kung may 4 hanggang 5 set ang Koshigaya sa opensa, iba-ibang player ang gumagawa para malito ang depensa ng kalaban dahil kung sunod-sunod naman na si Kay Soto ang gumagawa ay nakita natin na na-lock in sa depensa si Kay laban sa team ng Shimane Susano Magic sa kanilang second game. Pero maganda pa rin yung nagawa niya, nasa 12 points. Kapag maraming set ang opensa ng Koshigaya, mas maganda maiiwan talaga ang depensa ng kanilang kalaban. Kung hindi naman inaasahan o na-anticipate ng kalaban ang paparating na pasa kay Kay Soto ay ganito ang mangyayari at maganda talaga kapag high level scorer ang umatake sa basket kagaya ni LG Pick dahil nakukuha niya ang atensyon ng depensa sa loob ng paint. Kaya naman nagkakaroon ng espasyo si Kay sa shaded area para sa isang two-handed slam. Saktong buwelo at anggulo, ito ang ginawa ni Kay sa play na ito. Mahirap i-block ang kanyang hook shot dahil sa taas ng kanyang tira at ang resulta pasok na nga, may kasama pang foul. Kung titignan natin ang laro ni Kay ngayon ay masasabi natin na mas nag-improve pa nga siya at dumarami ang kanyang power moves. Patuloy pa ang kanyang paglakas hanggang sa kanyang mid-20s.